Sumainyo ang Panginoon. Hindi na umago sa aking patinig ang istorya ng mahabaging ama o mas kilala natin sa alimugang anak. Bahagi yun na pinangalala sa akin ang may kapal. Ang ilang mga bagay nakilala yung alimugang anak na kinuha agad yung kanyang mana. Sabi nga yung mismo yung pagkakasala ng anak ay hindi lamang nilustay niya ang kanyang kayamanan sa mga babae at kung ano-ano pa. Ngunit ang una niyang pagiging sutil ay gawa naman ginawa niya agad yung kanyang mana. So bahagi yun ay habang nabubuhay pa yung mga magulang, kahit na yun naman ay ibibigay sa mga anak, yun ay talaga para pa sa magulang. May mga magulang lamang na mababait na ibinibigay sa kanilang mga anak habang sila ay buhay. Pero sana makita natin na yun ay gawa na ng kagandahang loob ng magulang. Kaya ang tawag natin ay pamana. Wala na. Kaya ibibigay yun sa mga naulila. Pero mahal mo na makita natin yung pagkilos ng ama na ninais niya muling tanggapin ang kanyang anak na suwain. Sabi na natin, hindi na yun magmamana ng kanyang ari-arian sa mga ibinigay na yung kanyang mana. Kaya sabi na rito ay binigyan siya ng pinagawang kuya, binigay, pero kasama ka pa rin, anak ka pa rin. Bahagi yun. Pero hindi na lugar na bibigyan mo ng mana na ibigay na yung mana na para sa iyo. Bahagi lang kung saan ay dapat kung maging maliwanag sa atin. Ano mang uri ng kasalanan na ginawa natin ay handang patawarin ng Diyos. Pero yan ay may kaakibat na consequence. Ano mang uri ng kasalanan. Kaya nga palagi kong binibigyan ng diig yung purgatorio ito. Kasi yan ay mayroong nakaabang na parusa sa ayon sa ating kasalanan. Pero sana ang Diyos ay hanggang palaging magpatawad sa atin. Kaya sana po palagi namin pakinambangan yung sakramento ng kumpisan. Pagkakalaon nung tayo ay nag-umpisa ng bayan, ay medyo makakakulo ng umpisa. So, sana po ay pakinambangan natin kaya naman po naman ay tinutulungan ng maraming pari para tayo ay magpakumpisa. Ay kaya po sana gamitin natin yun. Every time na nagkakaroon tayo ng kumpisa ng bayan, ay yun ang isang maliwanag na dakilang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sana po, hindi ito mawawala sa ating isip
Hindi na ulo ka na hindi na tayo magbabayad sa hinihingi ng katarungan. Pagkakataon ako sa aking makita mo namin at paliwanag mo yan yung banal na kasulatan na yung kaakibat na hinihingi ng katarungan kung pagbabasihan po natin ang ating banal na kasulatan ay alin? Times 4. Times 4. Yung kasi ang sabi ni Jesus kay sa nagtanong sa kanya kay Zacchaeus, anong sabi niya? Kung ako may nadayang sino man, 4 may dayo ang isa sa ulo. Sa lumang tipan, times 3 lang. Kung nakakuha ka ng 1 milyon, ang iba pa rin may 3 milyon. Bahagi sa bagong tipan, 4 na milyon. So, yun yung maibigay natin na hinihingi ng katarungan. Ano mang bagay na hindi natin naidulot na katarungan sa daigdig na ito ay hanggang dito tayo sa daigdig na ito, ibigay natin yung hinihingi ng katarungan. Yun ay bahagi ng naunawaan natin yung kahalagaan ng dakilang awa ng Diyos na handang magpatawad. Kaya nga, kumisa namin sinasabi nila, paano kami hindi mo na ibigay yung hinihingi ng katarungan? Na may mga kasalanan ako na hindi ko na ibalik. Kung hindi ko nabigyan ng reparation, ay laboratorio natin aabutin natin. Kaya habang nandito sa iyo pa, ay gawa natin ang paraan na hindi rin nalalaman nung taong pinagkasalanan natin. Kung hindi, kasi baka halimbawa, inupitan mo yun ng pera at sinabi mo sa kanya na, kapatid, ito yung kinupit ko sa yung pera. Halimbawa yung 100 at ito yung 400. Ay, baka naman ipakulong ka. Kaya kailangan ay ibigay mo rin ng palihig. Pero sa sarili mo, dapat naman maliwanag sa iyo niya, ito ay para maibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Hindi yung kabahagi na tinatawag natin pagpapatawad ng Diyos. Kasi kapag nangyayang mo siya, pagpapatawad kayo ng Diyos. Pero yung bahagi ng ating pagbibigay ng hinihingi ng katarungan doon sa ating kasalanan. Kasi bakit? Nang hindi na natin pag-usahan doon sa purgatorio. Doon sa purgatorio. Kaya po yung kumpisan ay isang maliwanag na tanghali. Kapag nakapag-kumpisan nyo ngayon, hindi ko na pupunta sa impyerno. Pero hindi natin sigurado na pupunta ka sa langit. Bakit? Kasi gawa ng hinihingi ng katarungan. Pero ginawa yung makita natin ang Diyos ay hanggang magpapatawad. Kailang makasabihin natin ay kapag pinatawad ito, malimugang anak na ito, hahali siya uli sa kayamanan na naiwan. Hindi na ho. Kasi naibigay na yung dapat ang aral sa kanya. At ito yung kinakatakot ng papanay na anak. Kasi binigyan mo yan ng tinatawag kuya. Niya ako hindi mo ko binibigyan ng bisirong kambing para magkagumaan kami magkakaibigan. Bahagi rin ng kuminsan natin, hindi natin din kuminsan natin naiintindihan yung karangalan na ipinagkatuon ng Diyos bilang mga mabubuting mga anak ng Diyos. Bahagi yun.
siguro sabi natin ay hindi naman tayo nagkaroon ng kaligayahan na katulad ng ginawa niya sa pagkukusay ng pera. No? Pero hindi naman natin pag-usahan yung kanyang pagkawala ng pera. Kaya maliwanag ang sabi ng Ama, ang lahat sa akin ay iyo. Bahagi, hindi mo nakita yun ng panganay na anak. Anong nakita niya? Hindi siya binigyan. Ano yung hamon na ipinapamali? Yung biyaya hindi sa lahat ng mga bilang mga anak ng Diyos at mga matutuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Na baka hindi namin din na nagagamit yung kapangyarihan ng mga tunay na tumutugon sa kanyang panawagan. No? Sabi na napakalaking kapangyarihan na kung minsan hindi namin na bibigyan ng diin. Kasi bakit? Baka kasi ay nakakalimutan natin yung biyaya ng sakramento ng Biblia. Kaya nga po, bahagi yung binibigyan din namin ng diin, yung aking yung pagbabasbas sa pasimula ng banal ng pagpilihan ng misa. Nangalin, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Bakit tayo narito? Sapagkat tayo yung anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng demonyo. Anak tayo ng Diyos. And anong ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Kami napakarami. At sana makita natin yung kahalagahan ng pagkilos ng kagandahan loob ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Mula nung tayo binigyan hanggang sa patuloy natin pagtugon sa biyaya na ipinagkaloob ng may kapal sa bawat isa sa atin. Tayo mga tumutugon sa panawagan ng may kapal na nagsusulikang na lumakad sa landas na kanyang ibinigay para sa atin. Sana, yung hindi matapuhan natin, baka hindi tayo sa iba, sapagkat lalo-lalo natin sa mga gumagawa ng kasamahan. Bakit? Katulad ng panganay na anak, hindi mo man lang kami binigyan ng misirong kambing. Baka hindi natin nagagamit na tayo ay bahagi ng pagtugon sa biyaya na ipinagkaloob ng ating Amang nasa langit. At dapat din magkaroon tayo ng kagalakan. Ngayon po ay linggo ng kagalakan. Magalak tayo sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Magalak tayo sa biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Magalak tayo kapag ang isang kapatid natin ay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Dapat ikinagagalak din natin yun. Bahagi nyo. Kung minsan nyo, kapag yung isang tao na kinaiinisan natin, ang gusto natin, mapapang. Hindi po yung pag-iisip ng tunay na mga anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay nagagalak kapag ang isang tao ay nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Bakit? Maliwanag na nakikita yun. Ang Diyos ay nagiging mahabagin sa presensya natin. Tayo nakikibahagi sa pagiging mahabagin